po sa lahat po ng mga Barda fans, Barbie Forteza and David Licaucos fans, kung saan pag-usapan natin ito dahil kinukumpara ang itong si Mr. David Licauco dito po kay JB or Jameson Blake. Marami po nagsasabi na mas marespeto daw itong si David, at hindi po ito pala patol doon po sa, umaga parang hindi niya gagawin yung mga bagay na ito para lang po talaga supportahan siya ng masa. So, pag-uusapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan na natin to kasi bago tayo pumunta dun po sa ating proper topic for today's video, ay basahin natin ang isa sa mga nagkomento dito po sa ating pong last update po natin. Sabi po ni Miss Julie Banasian, sabi niya, kaya po ako nagtataka, bakit po yung movie nila ni Sanya wala pong ganyan? True. Kaya iniisip ko din na scripted po talaga sila. Bukod sa FS, yung mga bashers lang naman ang pinipilit si JB para kay Barbie. Thank you, Miss Tarets. Ingat po kayo palagi. God bless po, Barda forever. Ayan. So, eto po. Ama po, nung nagkaroon po ng movie, itong si Mr. David Licauco, tsaka po si Sanya Lopez, yung kanila pong, parang samahan ng mga makasalanan. Hindi po tayo nakabalita ng anything na parang na link itong si Mr. David Licauco kay Sanya Lopez. Hindi po sila gumawa ng ingay para lang po mapag-usapan po sila or anything, na parang kailangan po nilang gumimik or gumawa ng mga ganitong drastic move para lang talaga mapansin at mapag-usapan sila sa social media. Bagkus, mas minabuti ni David na mas pagbutihin pa yung pong mga yung pagpo-promote, kung paano niya ipo-promote yung kanyang movie. At the same time, mas pinagbuti niya pa yung kanyang pag-arte kasi in fact, may manood man or walang manood dyan po sa kanilang ginagawang project, bayad na po sila dyan. May talent fee na po sila dyan, kaya hindi nyo na po kailangang alalahanin yun. So, kaya naman talagang sinasabi ng ilan na maaaring scripted or pwede rin naman talaga na parang napag-usapan na to or ito yung nakikita nilang the best strategy kasi alam niyo po si Jameson tsaka si Mr. Alden Richards, parehas ng strategy yan. Once na meron po silang movie or may project po sila sa iba pong mga girls or actress, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng ingay sa publiko para po talagang mapag-usapan. Kasi that's really the strategy. Ang pinaka-drastic move na pwede nilang gawin para talagang kumita ang isang palabas. Pero hindi nila alam na mas tinatangkilik ng tao yung mga pelikula or mga projects, lalo ngayon matatalino ang mga viewers kung nagpapakatotoo sila. That's really the term So, kailangan lang talaga nilang magpakatotoo. Na bagay na ako mapapansin po ninyo dito po kay Mr. David Licauco. Nung ngayon, dahil sa ngayon po is gumagawa sila ng serye nitong si Miss Jillian Ward. Pero never po silang gumagawa ng any issue na pwede silang mapag-usapan at malink sila sa isa't isa. Bagkos, nagpapa-interview sila, clean interview as in, walang kailangan pong itago, walang kailangang strategiya, walang kailangan scripted na, kunyari nalilig si David kay Jillian, kunyari nagde-date sila, pumupunta sa bahay ni David si Jillian, pumupunta si Jillian kay David, gumagawa sila ng paraan para talagang yung mindsetting ng mga manonood sa kanila ay magaganap. Kasi ganun po ang kalakaran sa showbiz. Once meron silang paparating na proyekto, gagawa ng issue yan. Gagawa ng ingay sa social media yan para at least mapansin po sila. Para hindi pa man lumalabas yung kanilang project, gumagawa na sila ng curiosity between the two lovers. Katulad po ng ginagawa ngayon ni Jameson Blake at saka ni Miss Barbie Forteza. Tingnan nyo po, ang dami mga comments po sa thread na parang may mga taong naniniwala na talagang naglalayag ang Barson, si Barbie tsaka si Jameson. Meron din naman talagang mas naniniwalang yan po ay part ng promotion ng kanilang movie. Ang pinagtatakan ko lang, si David Licauco hindi naman ganyan . 'Di ba? Hindi niya naman kailangan na parang
malink siya sa isang girl para talaga mapag-usapan at talagang suportahan yung kanyang project. Kumbaga parang ginagawa niya lang yung kanyang trabaho without any pretentious hindi niya kailangan mag-pretend, hindi niya kailangan magpanggap. Ginagawa niya kung ano po yung makakapagpasaya sa kanya ngayon. So, tapos, sinabayan pa nito ni si Jack Roberto. Abay, nagsalita pa, nagpa-interview pa itong si Jack Roberto patungkol po dito. At talaga namang nakakaloka yung mga, mga revelation niya. Sabi po ni Jack, na parang fully supported niya itong si Barbie Forteza at si Mr. Jameson Blake. Ang comment ko lang dyan, ba't kailangang hingin yung opinion nitong si Jameson? Well, in fact, wala naman talaga na sila ni Barbie, 'di ba? So, ano pa ang iba doon, no, kung tutuusin. So, this time is talagang medyo maraming nalilito eh. Niruin nyo yung impact na ginagawa nila, 'di ba? Meron pa pang mga balitang naglalabasan na nakilala na daw ni Barbie Forteza yung magulang ni Miss Barbie, ni Mr. David Licao or Mr. Jameson Blake, 'di ba? Which is normal. Normal po 'yun kasi magkaibigan po sila. At the same time, wala pa naman po talagang totally na pag-amin wala kay Barbie na talagang sila na nga ni Mr. Jameson Blake. At kung mangyayari man yun, well, that's the decision of Barbie Forteza. Hindi naman natin siya masisisi. At hindi natin siya pwedeng diktahan sa kung anong gusto niya. Kaya nga lamang, hindi po yun batayan at hindi po yun mabisang parang strategy para talagang suportahan po yung kanilang project ni Jameson Blake doon po sa Kontrabida Academy. Kung kikita man ito, hindi dahil sa kanilang gimmick na ginawa, kung hindi dahil sa galing din ng mga premyadong actors and actresses na nandun. Una, si Miss Eugene Domingo, napakagaling na kontrabida niyan. Kaya talagang napakagaling din pong actors or actress niyan. Kaya you cannot hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng tuldukan na hindi kikita 'yon. Dahil sabi po ng mga barda parang yung mga barda supporters, they are trying to spread out the news na they will never support yung movie na nila ilalabas po na Kontrabida Academy. Hindi daw po nila ito papanoorin, which is sa inyo, nyo po yan, decision nyo po yan. At kayo po ang magde-decide, nasa inyo po ang rights, nasa inyo po ang kapangyarihan to decide kung ano po yung susuportahan po ninyo. Pero as of now, ay tuloy na tuloy pa rin po yan dahil ilalabas na siya this coming September 12 at wala na pong makakapigil pa doon. So, yun yung sinasabi ng mga barda na they will never watch that movie kasi mas gugustuhin po natin ang papanood at bumalik sa big screen itong si Barbie Forteza at saka si David Licao na bagay na namimiss na ng lahat. 'Di ba? Ano ba kasing ginagawa ng GMA? Ba't kailangan po nila mag-reshuffle? Ba't kailangan nilang gumawa ng mga proyekto na labas dun sa lab team samantalang ang laki-laki na ng ipinasok na pera ng barda sa GMA? Pero may ganito pa sila. Pero sabi nga, sa isang banda is ginagawa naman po ito ng kanilang kumpanya for the career growth na tinatawag para po talagang mapatunayan na kaya pa rin talagang maglayag at kaya pa rin talagang kumita at magpasok ng pera si Barbie Forteza even without David Licao as well as David Licao na parang ito po yung pagpapatunay nila na kaya po nilang tumayo sa sarili nilang paa at itaguyod ang kanilang mga karera without the shadow of barda. Yun nga lang, medyo malungkot kasi syempre lahat ng mga barda fans yun talaga ang gusto, silang dalawa. So hintayin na lang natin kung ano magiging resulta ng lahat ng yan. So, that's it for today. Anong inyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!